So yun guys, yung ating pinangako na gagawa natin ng second episode or part 2, yung ating video nung unboxing ng ating SEC side panniers. Ito na guys, nakakabit na siya, no? At makikita nyo, maganda yung clearance ng ating side panniers sa ating tambucho. At dito sa side na to, tingnan natin yung side na to. Ayan. So yan yung kanyang clearance. At ang ginamit nating mga bracket dito is yung original na kasama ng package nitong side panniers na to. So medyo may kalambutan lang yung mga bakal na yon. At ginawa natin to ng paraan. So pinatungan natin siya ng isa pang flat bar. So naging doble to, kaya tumigas siya, no? Kasi napakalambot nung kasama na package. So dito sa side, ayan, makikita nyo guys, wala na tayong ginawang iba pang bracket. Yung mismong bracket ng side pannier na ito, ayan. So makapal naman siya guys, ayan, oh. At maraming butas, doon na lang natin sila pinatama. Kung makikita nyo, hindi masyadong perfect yung pagkaka-welding, ano. So makinis naman siya, wala naman siyang sinasabitan or walang matalas. So kinabitan na lang natin siya, puro stainless na mga nuts and bolts ito. So yung distance ng ating ito, halos mga isang daliri lang or hinlalaki lang yung pinakang edge ng pairings natin. Ito, ayan, yung pinakang dulong dulo na, ayan. Ayan, makikita nyo guys. So dito natin siya unang sinukatan, dito tayo nag-umpisa. And then dinuplicate lang natin do sa left side or do sa right side natin ngayon. Ayan. So ito yung kanyang, so nagmukha ng mga malinis gawa ng ating mga stainless na bolt. So ayan guys, kung makikita nyo dito rin sa kabila, ayan, oh. So nakikita nyo ang angle bar na to, ano, or angle bar kung tawagin. Ayan, naka angle bar siya. So reinforce yung kanyang mga bracket, reinforce na. And then dito sa ilalim, ito din yung original. So ginamit din natin siya. And then nagbutas lang tayo dito. Yan dito. Tapos nilagyan din natin ng mga bolts, nut and bolts, yung hindi siya lumuluwag. Yan yung nut lock niya kung tawagin. And then dito sa ilalim guys, kung makikita nyo, ayan. So bukod sa nagdugtong dito yung dalawang bakal, kasi dalawang bakal to yung kasama sa package, ginamit natin dito, yan, meron kasing dalawang lalagyan ng screw dito, tinanggal natin yung original and then pinalitan natin, ayan. So napakatibay niya. So hindi lang siya dito nagdugtong, kundi dito pa. So reinforced din siya. At ang maganda nito guys, yan, kung sa malayo halos hindi mo makita to, no? Kasi yung iba mga tubular, pabilog, masyadong malaki guys, kitang kita. Ito halos hindi mo mapansin, ayan. So yan yung ating support bracket. So yan din yung kanyang distance. So saktuhan lang naman guys. And then hindi naman siya masyadong mataas sa upuan, halos ka-level lang or konting umangat lang ng konti gawa ng mga bracket na to. Itong mga handlebar dito or itong grab bar dito. Ayan. So ayan guys, yung ating ADB 160 na may SEC side panniers. And then yung ating top box is ito. So kryptonite siya, plastic, hindi siya alloy, kaya magaan. So pinili ko kasi to para magaan yung ating top box. So 45 liters to, nabili ko din siya sa Lazada. Meron tayong unboxing ng video na to, nasa YouTube channel din natin. Meron din tayong unboxing nito, nasa YouTube channel din natin. So check nyo na lang dun guys. And then bumili nga pala tayo ng ito. So willing akong butasin to or welding to, pero wala siyang welding, naka ano lang siya, ayan, naka screw, meron siyang bolt. Ayan guys, makikita nyo, buksan natin, ayan. So binutasan natin dito yung bracket na surfy, and then ayan, nakikita nyo naman guys, no.
So nagmukhang professional yung ating bracket kasi ang dami nating stainless na bolt na kinabit. So yun yung ating ginawa. So yan ang kinalabasan ng ating side panniers. So naka center stand tayo, yan yung distance nya. So sakto lang yung position, ano. Hindi siya masyadong mababa, hindi rin siya masyadong buka. Kung makikita nyo, hindi siya masyadong nakabuka. So yan na yung maximum na pwede natin gawin. Konting-konti lang naman kasi gawa ng design ng fairings is malapad talaga yung upuan ng Honda ADB 160. So yan guys. So nagkaroon tayo dito ng mga drilling, tapos sinander natin. Ayan, makikita nyo naka-angle bar siya dito. So may butas dito guys kasi ayan, so tumutukod yung pinakang bracket natin dito. Ayan, so binutasan na lang and then binilog tong part na to. So sa tingin ko hindi naman tatama yung tambutso din. Ayan, kasi magaan lang naman tayo. At saka ito, napakalayo na ng distansya niya guys. Ayan, no? Kung makikita nyo, no? And then ito naman, kung tatama siya is dito na sa part na to, which is napakalayo na din. Ayan, yan yung itsura ng ating side pannier. Diba? Bumagay sa color white na ADB 160 natin. So buti na lang yung itim ang binili natin kasi dalawang kulay ito. Yung isa is medyo silver and then black yung cover nya. Ito pure black. Bumagay dun sa ating top box. Yan. So alloy ito pero magaan. And since balance naman left and right, wala tayong worries. So sa tingin ko kaya natin kargahan to ng mga 5 to 7 kg, ano. Pero para sa akin mga 5 kg lang, lightweight lang lalagay natin kasi meron pa naman tayong compartment dito sa ADB which is 30 din. So overall yung ating baggage na pwedeng ilagay dito is 18 plus 18, so 36 plus 45, so more or less nasa 80, no? Plus 30, so 45, bali ito 75 na, top box tsaka yung compartment, plus 18 yun. Lagay natin sa ating screen yung computation natin. Yan. So wala pa tayong nakikitang panlagay na bracket kasi sabi ko naman sa inyo hindi ako masyadong panong tawag dito crash guard. So may nakita ako yung H2C, siguro yun na lang kasi minimal yung design, andito lang siya. Ayan. So balikan na rin natin ibang setup nito. Naka-atom tayo dito. Ayan, RM bracket. So naka Corsa tires na din tayo dito guys. Ayan, bagong bago, parang naka 500 km pa lang natatakbo natin dito. So Cross S yan, Corsa Cross S. Ayan, ganda. So yung busina natin naka Hella. At may mga video naman tayo sa YouTube niyan. Lagay na lang natin dito sa ating description box or sa link ng ating video. So yun, nadagdag atong switch yung Pro. Ito kasi meron siyang madaling high beam at low beam magkasama dito, ano? Isang pindot lang. And then yung ating bracket ng cellphone is Motowolf lang yan. Then kabitan na lang natin ng 360. Tinanggal ko muna doon sa isang motor natin yung ating kabitan ng 360 na clamp. So yun guys, ang kinalabasan ng side panniers. So walang sukat to kasi customized to guys. Talagang konting sukat-sukat lang para magtugma pareho. Pero specific design, walang design. Para mas gumaan lang siya. Gaya ng sabi ko, yung mismong bracket, ito, yung malapad na bracket ng sec na panniers ang mismong, ayan, ginawa natin ng paraan. So wala nang, hindi siya kumapal, no? Kasi kung magdadagdag pa tayo dito ng isa pang bracket, bukod sa bracket itong side panniers, kakapal siya. So ibig sabihin, bubuka din mas lalo yung ating motor. So ito naging minimal in design.
Ayan. So kapag wala tayong long drive, tatanggalin lang naman natin kasi nasa atin pa rin yung ating yung ating K3. Yeah, so yung K3 bracket natin, babalik pa rin natin dito from time to time. So ito pang long drive yung setup na to. Marami tayong maikakarga ditong gamit. So yan ang ating 3 months old na ADB 160. Yan yung kinilabasan sa loob ng 3 buwan. So yun guys, thank you for watching. Ito yung ating update sa ating ADB 160. Ayan, kitang kita nyo, hayos. So pansin nyo guys, sa tuwid yung manibela natin. Ayan, halos pantay lang ng manibela, no? Or lumabas lang konting-konti, hindi na nga kita dito eh. Ayan. So konting-konti lang siya, konting-konting labas lang kasi nga yung design is kinonsider natin. Actually medyo ano pala to guys, mapapansin nyo, medyo nakagano ng konti papunta doon. So pag kasi dinesign natin ng diretso to, is masyadong bubok at haba, syempre magiging mauga yan. Ito walang uga guys, ayan, talagang matibay yan, walang uga. So kapag umuga to, yung buong motor is umuuga na talaga, walang vibration. Ayan, walang vibration, walang uga, walang alog. Thank you for watching guys. See you sa ating next video. Bye bye.